Ito pong aking kukwento sa inyo ay hindi ko alam kung maniniwala kayo. Basta ito na ikwento ko lamang po sa inyo mga bossing. Meron akong, hindi ko nababanggitin ng pangalan kasi alam ko siya na yon. Baka magalit siya kasi hindi naman siya ma-social media. Ngayon, sabihin ko na lang, meron kaming malapit sa amin na siya lagi namin inuusap na magmasahe. Ngayon, dahil okay siya para sa amin magmasahe, nag-home service po siya. Tapos, sabi ng mister ko, kasi yung sa kwarto namin, kasi yung kurtina namin makapal, kapag hinawi niyo na po siya, tas naka-off yung kahit umaga, hindi namin nakikita kung kasi madilim talaga siya. Ngayon mga boss, dahil lagi siya naka-jacket, tapos hindi namin napansin na marami pala siyang parang galis kung tawagin, or kaya ang dami niya sugat-sugat sa katawan. Ngayon, sabi ng mister ko, hoy, nakita ko si ang daming sugat sa katawan. Huwag na tayong dumagpamasahe, sabi ganun. Nataon naman na nagkaroon din kami ng mga butlig-butlig noon. Tapos, nagpaderma kami. Tapos, naalala ng mister ko, sabi niya, huwag tayong magpamasahe doon, baka nahawa tayo, ganun. Tapos ngayon, ay di na nga kami nagpamasahe doon. Parang umabot ng taon, kasi nga, natakot na nga po kami. Tapos naisip ko, ano kaya daddy kung magpamasahe ulit tayo sa kanya? Tapos sabi ng mister ko, naku baka meron na naman yon. Sabi ganun. Sabi ko, itry natin. Di pagkano, di wag na lang natin ituloy. Sabi ko ganun. Tapos, nakita ko siya, makinis na siya. Tapos sabi ko, buti na lang sabi niya, napatingin sa akin, ma'am alam ko na, siguro kaya hindi kayo sa amin nagpaano, dahil nga po sa tingin namin may galis po siya. Ito pala nangyari po sa kanya, kaya na-amaze po ako. Kinuwent niya sa akin, alam niyo po, nagpaderma ako, nasa 20k daw po yung kanyang nagastos. Pero hindi siya gumaling, tapos bagkos, bukod sa braso, nagkaroon pa siya sa likod at binte. Pinakita niya po sa akin, nagpeklat-peklat. Tapos sabi ko, anong nakagamot dyan? Tapos sabi po niya, meron daw siya pinuntahan na albularyo. Tapos, doon sa pinuntahan niya albularyo, sinulat lang daw po, yung parang may sinulat doon sa isang papel, tapos tinupi at inilagay sa baso. Tapos nilagyan ng tubig. Tapos yun daw po yung tubig na yun, wag niyang hahayaan na matuyo. At yun ang laging ipupunas niya sa kanyang braso, kung saan may sugat. Kasi ginawa niya lang daw po yun at nawala. Parang na-amaze ako, talaga, sabi po niya, nagbubukas daw po yon ng third eye kasi pina-open yung third eye daw po niya, tapos kung sino yung tao makikita po niya pag nakapikit siya, yun daw po yung tao na dumali sa kanya. Naisip niya may tao na umutang sa kanya, wala naman daw po siyang pera. Tapos yun daw yung nakita niya nang pumikit siya. Kaya una, hindi niya alam talaga na ganun. May nakasabi lang sa kanya na pumunta doon, baka sakali, kasi ang dami niya na nasubukang gamot pero hindi gumagaling. Una nga akala niya allergy. Yung pag-inom niya ng gamot ng allergy, umabot na ng 1 buwan, hindi pa rin po gumagaling. Tapos ay di gano'n na nga. Di nagpunta nga po siya doon, gumaling nga po siya. Yung bubuksan daw po yung third eye, yung una daw makikita, sa paghaba siya nakapikit, yun daw po yung taong sumalbay sa kanya. Tapos meron siya nakita, tapos naalala lang niya, umuutang sa kanya yon. Tapos kinulos na ulit yung third eye. Nagkaroon ako ng idea, bubuksan ng third eye. Ako po kasi, di ba yung pamangkin ko na may third eye, nakukulitan na kasi sa akin. Ako, nararamdaman ko si Jovelyn, or kaya lagi may bulong na, mami, ganun, gawin mo to, ganun. Tapos, naman siya, okay naman, nagkakatotoo naman. Or kaya kagaya nun, halimbawa, sasabi ko, maliligo na ako, yung anak ko, natutulog pa. Ngayon, pag naligo na ako, walang tao sa baba, pag dumating yung mister ko, hindi naman dala yung susi, tatawag sa baba. Ngayon, biglang bumulong, sabi ko, bahala na siya magtatawag, sabi ko, basta maliligo na. Biglang bumulong, sabi, mami, nandiyan na si daddy. Pagtingin ko sa CCTV, nandiyan na nga, bumaba na ako. Yung mga ganon, may mga bulong. Or kaya, wala nga po kami maparkingan. Or kaya, basta may wish ako sa kanya, binubulong niya ang sagot. Maniwala kayo hindi. Basta na-share ko lang sa inyo mga boss. Gusto ko siyang makita. Kaya kawikan ko, punta ako doon sa manggagamot. Niyakag ko ang nanay ko, niyakag ko kapatid ko. Tapos, sa mga nanay ko, wala namang ng tao. Kasi sa siya, sa mga ganon, yung mga nakulam, barang, mga ganon siya. Hindi siya yung nanghihilot, hindi. Doon lang sa talaga, yun ang pinaka-talent niya. At magbukas ng third eye. Tapos, pero sinasarado din po niya yun. Ako lang talaga, kasi hindi ko rin inaasahan. Pagtungtong ko doon, iyak na sana ako, kasi naramdaman ko, doon yung anak ko. Pag pumupunta po kasi ako sa sementeryo, kaya hindi ako napunta sa sementeryo. Yung bang nasusuka ako,
Tapos, kumukulo, yung tiyan ko parang humihilab na nasusuka ko. Ayun, dati-dati, meron kaming pinasyalan na may nag-aalok sa akin. Akala ko naman mura kasi wala naman akong idea sa mga bukid, sa mga farm ganyan. Wala akong idea. Nag-alok lang. Yung pala mali pala ang presyo niya. Akala ko ganun kamura. Eh syempre ako naman, ay ganun lang pala kamura yon. Eh yung pala ang mahal, di urong kami. Pero di pa namin nalalaman ang presyo. Punta kami doon. Sa pagtungtong ko doon, nasuka agad ako, nahihilo ko. Tapos, feeling ko talaga, may nawala na doon, may namatay na doon, mga ganun. Tapos, totoo po pala, na totoo nga yun. O kaya, may pinuntahan kami, tapos naramdaman ko yun. Sabi ko, may namatay na po ba dito, na dito po ibinilibing, ganun. Totoo nga. Basta pagdating sa mga ganun, dun, yun yung aking pinakaano na nalalaman ko na meron ng umano doon, na nandun lang. Kasi, naramdaman ko po siya. Kung naniwala kay Tidia, basta sinishare ko lang to mga boss ha. Pero yung may mga gantong, kumbaga hindi naman lahat tayo kasi eh. May mga bagay kasi na hindi natin dapat nakikita ng iba, lalo yung mga may third eye, na iba naman, karamihan, ay wala namang ganun. Ngayon pa mga bossing ko, kaya naunawaan ko kung may mga hindi naniniwala. Tapos, ay di ako na. Yung nanay ko, okay, walang galaw ng tao, kapatid ko, ganun din, di ako na. Pagtutong doon, pinapikit ako. Tapos, kung sino daw yung una ko makikita, nakakita ako ng mata. Tapos, parang yung mata po niya, parang hindi siya normal. Di ba yung mata natin yung ganyan? Hindi normal yung mata. Tapos, biglang nagpakita na yung anak ko. Una, shadow lang na puti. Tapos, anak ko na. Tapos, yun, napaiyak na daw po ako. Hindi ko na alam yung buong pangyari kasi hindi naman na video at hindi rin namin inaasahan. Basta, in short, nung natapos na, nanghihina ako, parang sobrang lambot ko. Tapos, iba na yung paningin ko doon sa albularyo. Para si Papa Jesus. Yung parang shadow siya na puti, na ang haba ng balbas si Papa Jesus. Yun. Tapos, ang nangyari sa akin, kada halimbawa, nung umuwi na kami, pagpikit ko, nakakita ko ng bata, tumingin siyang ganyan, batang lalaki. Tapos, bigla siya nasagasaan ng truck. Tapos, pumikit ako uli nung sumunod naman na araw, kasi pa 3 days na ngayon. Kagabi, nakakita naman ako ng lalaki. Wala siyang pero naka-Amerikana siya. Tapos, yung anak ko, nakita ko, nakatayo sa Christmas tree. Sabi, pag hindi ko daw nakaya yung third eye, i-close daw po. Babalik ako sa kanya at i-close ko. Ngayon, kasi nga po, di ba like ko sinasabi, yung mga bagay, sa mga may third eye, yung mga bagay na hindi natin dapat nakikita, na nakikita natin. Kasi pag once na nakita nila, na nakikita natin sila, magsusundan ka nila, matatakot ka na kasi halos lahat magpapakita na sa'yo. Kaya piliin mo lang. Eh ako naman, ang purpose ko talaga, anak ko. Kaya yung ngayon, kung mapapasin niyo ilang araw na, yung kasi nakikita ko yung anak ko. Nararamdaman ko siya, nakikita ko siya. Kaya parang sa akin ngayon, kampante po ako. Na-share ko lamang po sa inyo. Ngayon, i-share ko rin minsan kung ano may mga nakita ko na biglaan. Nung isang beses, kasi yung anak kong bunso, ayaw po niya na may third eye din po yun matalas ang pandama. Kapag mami, alis na tayo dito yung mga ganun. Nakakita po siya, naramdaman niya. Meron daw po doon sa may bubong. Eh una, nagagalit ako. Anak ko, pasin niya, ganyan. Alam niyo po ba, nung nakita ko, totoo nga, sabi ko sa mister ko, totoo, meron sa bubong. Nakatayo siya. Shadow siya na itim. Mga ganun. Yun, na-share ko lang po sa inyo pa mga bossing ko ha. Lalo na sa mga meron may third eye. Na nakikita niya. Tapos minsan, may bulong kagaya no, isang beses, kaibigan na anak ko, wala daw pong boyfriend. Tinext ko, may boyfriend ka na. Sino po may sabi, tita? Wala po. Kayo po, tita. Sabi ko, alam ko, meron na. Tapos, maya-maya, umami na. Tapos nag-forward siya sa akin yung picture nila. Yung mga ganon, mga bossing. Kaya sabi ko, totoo rin, may nanghula sa akin na merong tao na parang tutulong sa'yo or kailangan mo ng tulong na parang isang lalaki ito na para lumawak lalo yung iyong kaalaman. Tapos yun nga po, nangyari nga po siya. Ang galing. Ang galing, hindi ko alam kung inaadya ako para lagi ko nakikita yung anak ko kasi yun ang gusto ko, yun talaga ang purpose ko. Or minsan, parang matalas ang pandama na hindi okay tong taong ito. Yung mga ganun mga bossing. At kailangan din po yan, lalo sa panahon ngayon. May mga tao minsan kasi na akala mo okay kayo. Pero sa totoo, hindi. Kaya mag-iingat kayo sa mga taong ganyan.